Pasintabi po sa mga naghahapunan dahil sa ating maselang paksa. Naalala niyo ba yung magkapatid na tadtad ng bukol yung hanggang mukha? Itinampok namin noong Enero. Magandang balita. Dahil matapos silang ipasuri ng GMA Kapuso Foundation, inumpisahan na ang kanilang operasyon. Nitong Enero, itinampok natin ang kwento ng magkapatid na Kaloy at Angelina na kapwa tadtad ng bukol sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan at mukha. May ganitong kondisyon din daw ang yumao nilang ama at kapatid. Ang epekto raw nito sa kanila, ang kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Minsan po nag-apply po ako sa parang nung ako sa medical, parang bumagsak po ako sa medical sa balat. Nawalan po ako ng pag-asa. Agad silang ipinasuri ng GMA Kapuso Foundation sa dermatologist. Sila ay merong neurofibromatosis, kung saan nagkakaroon ng iba't ibang mga bukol, tumor to ng nerves. Pwede siyang inheritance or namamana siya. Ayon sa doktor, hindi nakakahawa ang ganitong kondisyon, pero maaaring bumalik at tumubo sa ibang parte ng katawan. Sa tulong ng mga dermatologic surgeon ng Jose Reyes Memorial Medical Center, natanggal na ang ilang bukol ni Kaloy at Angelina. Okay, ma'am po, nakatanggal po tayo ng 7 bukol. Kay sir po, 9 na bukol po yung natanggal natin. Sa ating pagbisita kay Kaloy at Angelina, kapansin-pansin ang kanilang sigla. Limiwanag yung aking mukha na mas maliwalas na po ngayon. Masaya at wala na video sa gabal. Maraming pong salamat sa Kapuso Foundation. Mga kapuso, sa dami ng bukol ni Kaloy at Angelina, kailangan pa nilang dumaan sa isa pang operasyon. Patuloy po sana nating tulungan ang magkapatid at ang ibang pasyenteng sasailalim sa ating Operation Bukol Project na magtatagal hanggang Marso. Paalala po ng mga espesyalista sa mga may makakapang bukol sa katawan. Agad yang ipakonsulta sa doktor. Baka matulad yan sa bukol ng isang dumulog sa GMA Kapuso Foundation. Kasing liit lang noon ang holen, pero lumaki na ngayon. Isa siya sa 17 pinaoperahan natin ng libre sa tulong ng volunteer doctors at donors. Ang bukol na sinliit lang noon ng holen sa likod ni Cesar, hindi niya inakalang magpapahirap pala sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Pag sa humiga ka kasi, hindi ka talaga mapalagay, parang steady ka lang ganun, saka ganito. Kung magbubuhat pa ako ng mabigat, hindi na po kaya kasi sumasakit na po sa ilalim. 2010 anya nang una itong tumubo at pinaoperahan niya noong 2019. Pero makalipas lang ang isang taon, tumubo ulit ito. Mula noon, hindi na siya ulit nakapagpasuri sa doktor. Mahirap kasi din po ang buhay. Lalo ng kasakit din po yung magulang ko yung time na yun. Tapos pandemic pa. Idagdag pa niya ang kakulangan niya sa pinansyal na pangangailangan. Dahil 600 piso kada araw lang ang kinikita niya bilang gas station attendant. Sa tulong ng Jose Reyes Memorial Medical Center, sa wakas, makakapagtrabaho ng maayos si Cesar para sa mga anak. Kabilang kasi siya sa 17 pasyente na may iba't ibang klaseng bukol na hindi cancer na napaoperahan sa Operation Bukol ng GMA Kapuso Foundation. Ang mga lipoma, ganglion cyst, talagang wala naman siya talagang cause o ang tawag natin doon unknown yung cause nila. Minsan may sinasabi na secondary sa trauma, kay secondary sa injury. Lipoma din, no? Pwede siyang bumalik lalo na kung hindi talaga completely na-remove yung cyst or yung tumor. Sa case natin kanina, totally natanggal naman natin yung lipoma, although medyo nakadikit na siya sa muscle. Tinry natin yung best natin na maubos lahat ng mga tumor niya. Maraming salamat po sa GMA Kapuso. Sana marami pa matulungan ng mga mahirap katulad sa akin. Nasa mga evacuation center pa rin sa Agoncillo sa Batangas ang ilang residenteng naapektuhan ng landslide dahil sa bagyong Christine dumpong nakaraang taon pa yan. Dagdag pahirap sa kanilang epekto ng bulkang Taanak kung ito'y nag-aalboroto. Kaya bukod sa mga food pack na mahagi ang GMA Kapuso Foundation ng N95 face mask sa mga evacuees at sa ating responders.
5 buwan na ang nakakalipas mula nang manalasa ang bagyong Christine. Hanggang ngayon, nagsisiksikan pa rin sa evacuation center ang mga residente ng Agoncillo sa Batangas na wala ng tahanang babalikan. Gaya ni Derly, delubyo kung ilarawan ng sinapit noong bagyong Christine. Ang amin po talaga ho tinitirahan ay talaga pong madadaanan po talaga ng mga lagnas. Tapos ho, ang mga lupa po na baksak po siya. Pag iniisip po namin may nagsasabi na may bagyo, lagi ho kami may takot na. Si Eden, ikinuwento ang hirap na walang sariling masisilungan. Minsan po kasi ang tubig namin nawawala ng tulo. Nung Bulkang Taal po, ilang buwan lang kami. 3 months o 2 months nakauwi na kami. Ngayon po talaga halos magpa 5 months na kami dito. Dagdag pangamba pa daw nang ang Bulkang Taal magkaroon ng mahinang pagputok nung nakaraang buwan. Bilang proteksyon at tulong sa 400 evacuees doon, namahagi ang GMA Kapuso Foundation ng N95 mask, food packs at lugaw. Ginagamit namin siya para makaiwas dun sa sakit na dulot ng usok ng bulkan, yung mga ubo, sipon, sa balat ma'am, pati yung mata. Binigyan rin natin ng N95 face mask at hygiene kits ang Bureau of Fire Protection at Philippine National Police sa 8 bayan sa Batangas. Napakalaking tulong po ma'am nang ibinigay yung mga emergency kit po, lalong-lalo na po yung mga N95 face mask. Bilang responder din po, protektuhan po nito yung aming kalusugan. Sa mga nais tumulong, maaari magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card.